Hindi kailanman inakala ni Liu Ruyan na kahit wala ang kanyang pirma, ang kanyang asawa ay nag-isang nakakumpleto ng proseso ng diborsyo. Nang makita niya ang berdeng sertipiko ng diborsyo, natawa pa siya at nakipagpustahan pa sa kanyang matalik na kaibigan at tagapayo. Kumbinsido siyang hindi lalampas ng 3 araw ang kanyang asawa. Babalik itong parang asong sumusunod. Dahil alam ng lahat na mahal nito si Liu Ruyan. Kaya nga tinagurian siyang numero 1 itagahanga tingu, ibig sabihin ay sunod-sunuran sa kanilang kakulo. Pero ang hindi nila alam, noong panahong iyon, ang baliw na pagsunod ni Zhai Cheng kay Liu Ruyan ay hindi dahil sa sobrang pagmamahal niya rito, kundi dahil sa babaeng nagligtas sa kanya, na namatay sa isang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Ang puso nito ay naibigay mula sa ospital. At para patuloy na maramdaman ni Zhai Cheng ang tibok ng puso ng kanyang minamahal, nalaman niyang ang nakatanggap ng donasyon ay si Liu Ruyan, ang CEO ng Liu Group. Kaya't sinimulan ni Zhai Cheng ang 4 na taong baliw na panliligaw. Hanggang sa makita ni Liu Ruyan ang larawan ng kanyang kiputing liwanag ng buwan, biyugong, ay dialisadong pag-ibig, kasama ang ibang babae na naghahalikan na ipinost sa social media nito kaya't nagpakasal siya rito dala ng sama ng loob. Pagkatapos ng kasal, tiniis niya ang lahat ng hindi pantay na pagtrato. Kahit na pinatulog siya ni Liu Ruyan sa sala, wala siyang reklamo. At isa lang ang kanyang hiling. Ang marinig ang tibok ng puso ni Liu Ruyan araw-araw. Ngunit noong araw na handa nang tanggapin ni Liu Ruyan si Zhai Cheng para maging tunay niyang asawa, nakatanggap si Zhai Cheng ng tawag, Dim Zhai. Nagkamali kami. Ang nakatanggap ng puso ng iyong kasintahan ay hindi si Liu Ruyan, kundi ibang tao. Puno ng paumanhin ang boses sa kabilang linya. Nanahimik si Zhai Cheng. Pagkaraan ng mahabang sandali, saka lamang siya nagsalita, alam ko na. Kasabay ng pagpindot niya sa hang up button, malakas ding bumukas ang pinto. Pumasok si Liu Ruyan na puno ng pagkabalisa. Nang makita siya, agad nitong hinawakan ang kanyang kamay at hinila palabas. Walang anumang paliwanag. Pilit siyang isinakay ni Liu Ruyan sa kotse. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto rin ang kotse. Nalaman niyang dinala siya ni Liu Ruyan sa ospital. Nang magtanong, nalaman niyang ang kanyang kiputing liwanag ng buwan na kinalakihan niya, na si Shai Hao ay naaksidente at nangangailangan ng dugo. At nagkataong magkapareho sila ng tipo ng dugo ni Shai Hao. Biglang huminto si Zhai Cheng at lumingon kay Liu Ruyan. Pwede akong magbigay ng dugo, pero kailangan mong sagutin ang isang tanong ko. Sa pagkabalisa ni Liu Ruyan, may halong inip. Inakala niyang tungkol kay Shai Hao ang itatanong nito. Ang relasyon namin ni Ahao, sasabihin ko sa iyo mamaya. Ngunit umiling ito. Hindi iyon ang itatanong ko. 4 na taon na ang nakalilipas, sumailalim ka sa isang heart transplant surgery. Ano ang pangalan ng donor? Nang marinig ang sinabi ni Zhai Cheng, kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Ang alam ko lang ay apelidong Qi, siya. Ito ay isang apelidong ganap na naiba sa Shenyuchu. Mukhang nagkamali nga. Tumango siya. Hindi na nagtanong pa. Tumalikod at sumama sa nurse papasok sa silid kung saan kukuhanan ng dugo. Ngunit hindi malaman kung bakit. Habang tinitingnan ni Liu Ruyan ang kanyang likod, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Nang tuluyan na siyang pumasok sa silid, hindi niya napigilang magtanong. Bakit mo tinatanong iyon? Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Para bang isang ordinaryong bagay lang iyon. Para makasiguro na hindi na kita kailangan. Habang kinukuhanan ng dugo si Zhai Cheng, ginamit niya ang kabilang kamay para kunin ang kanyang cellphone. At nagpadala ng mensahe sa kanyang abogado. Pakigawa mo ako ng isang kasunduan sa diborsyo. Gusto ko nang makipagdiborsyo. Pagkatapos kunan ng dugo. Medyo nahihilo pa si Zhai Cheng. Habang nakahawak sa pader palabas, nakita niya si Liu Ruyan. Nahawak ang kamay ni Shai Hao na kalalabas lang mula sa operating room. Mahigpit niyang hawak ang kamay nito. At may ibinubulong dito. Mula simula hanggang wakas.
hindi man lang naisip na tanungin kung kumusta na ang kanyang asawa. Natural, hindi niya napansin na mag-isang umuwi si Zai Cheng. Pagbalik sa villa, si Zai Cheng na hindi nagbabago ang ekspresyon sa kabila ng lahat ng pangungutya at kahihiyan sa mga nakaraang taon, ay biglang namula ang mga mata. Mahal, wala ka sa tabi ko. Talagang ang wala akong magawang tama. Malalaking butil ng luha ang tumulo sa sahig. Paano ko hindi napansin ang kakaiba? Mahal na mahal mo ako. Pero si Liu Ruyan ay malamig. Ang pusong iyon ay hindi kailanman tumibok ng mainit para sa akin. Pero ayos lang. Malapit na tayong magkitang muli. Kinabukasan, hindi pa rin bumalik si Liu Ruyan. Pagkatapos niyang mag-ayos, lumabas siya para makipagkita sa kanyang abogado. Umupo sila sa magkabilang gilid ng mesa. Sa harap niya ay may nakahanda ng kasunduan sa diborsyo. Zai. Basta't pumirma ang mag-asawa sa kasunduang ito at dumaan sa isang buwang cooling-off period, maaari na kayong magdiborsyo. Nang marinig ang sinabi ng abogado, naisip ni Zai Cheng si Liu Ruyan na hindi man lang umuwi ngayon. At nagtanong, pwede ko bang pirmahan para sa kanya? Zai, hindi po talaga pwede iyon. Agad na umiling ang abogado. Sige na. Gusto rin ng asawa ko makipagdiborsyo. Wala lang siyang oras pumunta, ako na lang ang pipirma para sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko siya. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang kanyang cellphone. At hinanap ang numero ni Liu Ruyan at tinawagan ito. Diretsyong nagsalita si Zai Cheng nang walang anumang pagbati. May gusto akong pag-usapan natin. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang putulin siya sa kabilang linya, wala akong oras. Gawin mo na lang, hindi na kailangang pag-usapan. Pagkatapos noon, may narinig siyang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi siya nag-atubili. Narinig niyang boses iyon ni Shai Hao. Ruyan, ang pait naman nito. Pwede bang hindi ko inumin? Tumingin si Zai Cheng sa abogado. Nang marinig ito, narinig ng abogado ang walang pakialam na tono ng kausap. At sa wakas ay pumayag na rin. Ang pagpirma para sa iba ay pinahintulutan. Pasikreto siyang nakahinga ng maluwag. At pinirmahan ang pangalan ni Liu Ruyan. Sa kasunduan sa diborsyo. Paglabas sa opisina ng abogado, marahan niyang pinindot ang kanyang daliri. At nag-book ng tiket sa eroplano papuntang Haicheng makalipas ang isang buwan. Isang linggo na ang nakalipas nang umuwi si Liu Ruyan. Pagod na pagod siya. At puno ng lamig ang katawan pagbalik sa kwarto ng hating gabi na. Mahimbing na natutulog si Zai Cheng. At walang anumang reaksyon sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa bahagyang lumubog ang kama sa tabi niya. At natural na niyakap ng babae ang kanyang baywang. Saka lamang siya tuluyang nagising. Itinulak niya ito at lumipat sa kabilang gilid. Sa unang pagkakataong tinanggihan, bahagyang natigilan si Liu Ruyan. Sa susunod na segundo, kumunot na naman ang kanyang noo. Hindi ba't kailangan mong marinig ang tibok ng puso ko gabi-gabi? Para makatulog. 3 taon na silang kasal. Bihirang humiling si Zai Cheng kay Liu Ruyan. Pero kahit na ganoon, ang tanging pumayag siya ay ang bagay na ito lamang. Tinanong niya ito kung bakit gustong-gusto nitong sumandal sa kanya. At tumingala ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikinang ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Puno ng lambing at pagmamahal. Dahil gusto kong marinig ang tibok ng puso mo. Simula ngayon, pwede bang lagi kong maririnig ang tibok ng puso mo habang natutulog? Marahil dahil sa sobrang tindi ng pagmamahal sa mga mata nito nang hilingin niya iyon. Kaya hindi niya ito matanggihan. At parang napilitan siyang pumayag. At ang ugaling iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon. Basta't nandoon siya. Kusang loob itong lalapit sa kanya. Ilalapit ang ulo sa tapat ng kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, pagkatapos ng ilang sandaling pagkatulala, umiling ito at sinabing hindi na kailangan. Humiga siya patalikod kay Liu Ruyan. Habang tinitingnan ang anino nito sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya lubusang inasahan ni Zai Cheng. Malinaw na hindi niya ito gusto at hindi na ito kumakapit sa kanya.
Dapat ay masaya siya. Pero hindi siya masaya kahit kaunti. Nakaramdam lang siya ng kakaibang kawalan sa kanyang puso. Siguro nasanay lang akong yakapin niya ako. At alagaan ng buong puso. Ganoon niya kinumbinsi ang sarili. Kinabukasan, huli nang gumising si Zai Cheng. Pagkatapos mag-ayos at bumaba, nakita niyang hindi pa umaalis si Liu Ruyan. May bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. At bigla niyang nasabi, "Hindi ka ba pupunta sa ospital ngayon para samahan si Ing She?" Nang marinig ang mga salitang ito, kung dati marahil ay maiinis siya. Pero sa sandaling ito, pasikreto siyang nakahinga ng maluwag. Kaya pala ganoon siya kahapon, nagsiselos dahil kay Ahaw. Si Ahaw ay kaibigan ko lang. Kakarating lang niya sa bansa na aksidente agad. Kaya inalagaan ko lang siya ng kaunti. Nakalabas na siya ng ospital ngayon. Bihira siyang magpaliwanag ng may pasensya. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag pa niya. Hindi ba't gusto mong dalhin kita para manood ng paglubog ng araw? Hindi kita nasamahan nitong mga nakaraang araw. Bilang kabayaran, dadalhin kita ngayon para manood. Hindi na kailangan. Nang matuklasang nagkamali siya ng tao. At magdidiborsyo na rin sila. Natural na walang balak si Zai Cheng. Nasamahan pa siya sa mga walang kwentang bagay na ito. Agad siyang tumanggi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang inaakala niyang makatwirang plano ay agad na nagpatawag ng sasakyan. Nang maisakay na siya, hindi na siya nagpumilit pa. Tahimik na umupo sa kotse. Ang sasakyan ay patungo sa labas ng syudad. At mabilis na nakarating sa destinasyon. Pagdating sa tuktok ng bundok, tumunog ang cellphone ni Liu Ruyan. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Mula sa screen na dumaan sa kanyang paningin. Malinaw na nakasulat ang dalawang salitang "Be Ahaw." Hindi malaman kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Pagkatapos ibaba ang tawag. Nag-atubili lang siya sandali bago muling sumakay sa kotse. Bago umalis, isang maikling salita lang ang iniwan niya sa kanya, "Sandali lang. Babalikan kita." Kahit na ganoon ang sinabi. Matagal naghintay si Zai Cheng. Hanggang sa unti-unting lumubog ang araw. At mawala ang paglubog ng araw. Hindi pa rin ito bumalik. Walang masakyan sa bundok. Hindi rin siya tumawag. Para tanungin kung babalik pa si Liu Ruyan. Tahimik lang siyang naglakad pababa ng bundok. Mataas ang bundok at matarik ang daan. Kahit hindi maputik na landas. Nang makarating si Zai Cheng sa paanan ng bundok, namagana ang kanyang mga paa sa paltos. Kakalabas lang niya ng cellphone para mag-book ng sasakyan pabalik sa villa. Nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang kaibigan ni Liu Ruyan sa kanilang kurkulo. May emergency, pumunta ka sa Yes, Night Scene, pangalan ng club. Karamihan sa mga kaibigan ni Liu Ruyan ay mababa ang tingin sa kanya. Na 2 taon siyang hinabol bago na pangasawa. Bihira rin siyang kontakin ng mga ito. Kaya nang makita ang mensaheng ito, hindi siya nag-atubili. Sumakay agad ng taxi. At dumiretso sa Yes Clubhouse. Hindi naman sa sobrang nag-aalala siya kay Liu Ruyan. Kundi natatakot siyang may mangyari ritong masama sa panahong ito. Na makakaapekto sa kanilang diborsyo. Sino ba namang mag-aakala? Nang mahanap niya ang kwarto base sa address na ipinadala nila. Pagbukas ng pinto at papasok na sana siya. Biglang may lubid sa kanyang paanan. Hindi niya napansin at natumba siya. Malakas na tumama ang kanyang ulo sa upuang nakalagay sa gilid. Dahil sa sakit, bigla siyang nahilo. Nang kapain ang ulo, nakapa niya ang malagkit na likido. Nakita ng grupo ng tao sa kwarto ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit wala pa rin silang balak na tigilan siya. Sa susunod na segundo, isinara ang pinto. At ibinuhos ang isang timba ng tubig. Wala! Kasabay ng tunog ng tubig. Isang timba ng malamig na tubig ang ibinuhos mula sa kanyang ulo. At nabasa siya ng husto. Ha ha ha, tingnan niyo ang kaawa-awa niyang itsura. Para siyang aso, hindi ba? Hoy, wag mong sabihin. Ate Ding, angkop na angkop ang description mo. Nagtawanan ng malakas ang mga tao sa loob ng kwarto. Puro pangungutya ang laman ng kanilang mga salita. Malakas ang aircon sa loob ng kwarto.
Ang basang damit ay dumikit sa kanyang katawan. Dumaan ang malamig na hangin. At nanginginig siya. Ang tumutulong tubig mula sa dulo ng kanyang buhok ay lumabo sa kanyang paningin. Sa wakas ay napagtanto niyang isa lang itong masamang biro ni Zai Cheng. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa gitna ng tawanan ng lahat, pinunasan lang niya ang kanyang mukha. Nang makitang wala siyang reaksyon, nainis ang ilan sa kanila. May ilan ding nagsabing hindi pa sapat ang excitement. Kaya kinuha nila ang kanilang cellphone. At ipinakita sa kanya ang isang surveillance video. Tagahanga, pinapunta ka namin dito para sabihin sa iyo na bumalik na ang puting liwanag ng buwan ni Ate Ruyan. Tumingala siya. Sakto namang nag-play ang laman ng screen ng cellphone. Mukhang nasa ibang kwarto ito. Si Liu Ruyan ay nakayuko at minamasahe ang paa ni Shai Hao. Puno ng lambing ang kanyang mga mata. Nakita mo ba? Ngayon, kaya kainiwan ni Ate Ruyan ay para mag-host ng welcome party para kay Ahao. Bahagya lang natapilok si Ahao. Agad siyang inalalayan ni Ate Ruyan dahil sa awa. Sa mga nakaraang taon, naranasan mo ba ang ganyang pagtrato? Huwag ka nang umupo dyan. Payo ko sa iyo, umalis ka na lang agad. Kung hindi, pangit tingnan kung palalayasin ka pa. Patuloy pa rin sa pang-aasar ang grupo ng mga kaibigan. Nagpumilit tumayo si Zai Cheng. Pilit na binaliwala ang sakit sa kanyang paa. Nang tingnan ang lahat, madilim ang kanyang mga mata. Kalmado ang kanyang boses, makakaasa kayo. Aalis ako. Dahil hindi ko rin siya gusto. Hindi malakas ang kanyang boses. Ngunit lahat ng naroroon ay parang pinindot ang pause button. At natigilan. Sa sandaling iyon din, muling bumukas ang pinto sa likuran. Lumabas si Liu Ruyan mula sa likod ng pinto. Nang makita ang gulo sa lugar, at si Zai Cheng na basang-basa, agad na kumunot ang kanyang noo. May halong inis sa kanyang boses, anong ginagawa niyo? Walang sinuman ang nakaisip na magagalit si Liu Ruyan dahil kay Zai Cheng. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, may isang humiti at nagpaliwanag, Ate Ruyan. Nagbibiro lang kami kay Zai Cheng. Huwag mong pansinin. Ganyan ba kayo magbiro? Hindi niya tinanggap ang kanilang paliwanag. At tinapos na lang ang usapan. Ngunit mas nagulat si Zai Cheng sa kanyang reaksyon kaysa sa ibang mga kaibigan. Dahil sa malamig na pakikitungo ni Liu Ruyan sa kanya. Sa mga nakaraang taon, laging siyang kinukutya ng mga kaibigan nito. Ngayon, sanay na siya sa mga kahihiyan at paninirang ito. Pero ngayon, nagsimula na siyang ipagtanggol nito. Nakita lang namin na yung taong pinakahihintay mo ng maraming taon ay bumalik na, kaya mas mabuting bigyan mo siya ng pwesto. May isang nagpatawa para sana malihis ang usapan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Malakas siyang sinigawan ni Liu Ruyan, tumahimik ka. Sa kabila ng pagtataka ng iba. Madilim ang mukha niyang hinila si Zai Cheng para umalis. Paglingon niya, nakita niyang pumasok si Shai Hao. Nang makitang aalis na ito, agad siyang nagpakita ng hindi pagkatuwa. Ruyan, hindi pa tapos ang laro. Kakarating ko lang sa bansa, bihira akong mag-enjoy ng ganito. Bakit aalis na agad? Nang masabi ito, ang taong kanina lang ay desididong dalhin siya palayo. Ay nag-atubili na ngayon. Lumingon ito sa kanya, at Cheng. Kaya mo pa bang magtiis? Yumuko si Zai Cheng at tiningnan ang sarili. Bigla siyang natawa. Sa kanyang kalagayan ngayon, kahit sa itsura lang makikita mong basang-basa ang kanyang damit. Puro dugo ang kanyang noo. Pero tinatanong pa rin siya nito kung kaya pa niyang magtiis. Sa sandaling ito, wala na talaga siyang lakas para makipagtalo pa rito. Maglaro na kayo. 4 na salita. Para bang nakatanggap ng utos si Liu Ruyan. Bigla siyang nakahinga ng maluwag. Agad ding nagsalita ang iba. At sabay-sabay silang umupo sa sofa. Nagpatuloy ang lahat sa unang round ng Truth or Dare. Natalo si Liu Ruyan. Ate Ruyan, ilang taon ka noong unang beses kang umibig? Nang makita ang tanong na ito, may ilang tumingin ng pabalik-balik sa kanya at kay Shai Hao. At hindi niya binigo ang lahat.
Nagbigay siya ng sagot na ikinasya ng lahat, 15. Prang kanyang sinagot. Nang marinig ni Zai Cheng ang numerong iyon, hindi niya maiwasang maalala ang nakasulat sa impormasyon na noong taong lumipat si Shai Hao sa tabi ng villa ng pamilya Liu. Siya ay 15 taong gulang. Hindi malaman kung malas lang talaga. Sa sumunod na 2 laro, natalo pa rin si Liu Ruyan. At ang mga tanong ay palala ng palala. Ate Ruyan, ilang taon ka noong unang beses kang nagkaroon ng erotikong panaginip? 17. Sino naman ang laman ng erotikong panaginip ni Ate Ruyan? Nang lumabas ang huling tanong, sunod-sunod ang sigawan. Bigla namang nanahimik si Liu Ruyan. Akma ng susuko at tatanggapin ang parusang pag-inom. Ngunit may pumigil sa kanyang kamay ay, Ate Ruyan, kung ayaw mong sabihin ang pangalan, sabihin mo na lang ang initials. Nakaupo si Zai Cheng sa gilid. Habang tinitingnan siyang binitawan na ang baso ng alak. At mahinang bumigkas ng isang letra. Ni. Shai Hao. Shai Hao. Ang ganitong kalinaw na bagay ay hindi lang si Zai Cheng ang nakakaalam. Alam din ito ng lahat ng iba pa. Pataas ng pataas ang sigawan. At pamula ng pamula ang mukha ni Shai Hao. Sa gitna ng ingay, sa wakas ay tumingala si Shai Hao. At may bahid ng pagmamalaki. Tumingin kay Zai Cheng na nakaupo sa di kalayuan. At Cheng, ang boring naman kung mag-isa ka lang dyan. Halika, makilaro ka. Magiliw na paanyaya. Hindi tumanggi si Zai Cheng at lumapit din. Muling nagsimula ang grupo sa laro. Nagpalit ang swerte, si Zai Cheng naman ang natalo ngayon. Kumuha siya ng isang baraha mula sa pila. Pagbuklat niya, may nakasulat na maliliit na letra. Nandito ba sa lugar na ito ang taong pinakamamahal mo? Kise, ang dali naman yan. Nga, sino ba sa karkulo natin ang hindi nakakaalam? Na si Ate Ruyan ang pinakamamahal ni Zai Cheng. Sunod-sunod ang hindi pagsang-ayon. Ang taong sentro ng usapan ay dahan-dahang umiling sa harap ng tingin ng lahat. Wala dito. Pagkasabi ng 2 salitang iyon, nagkagulo ang lahat. Gulat na nakatingin sa kanya. Kahit si Liu Ruyan na sa mata ng lahat, ay walang pakialam kay Zai Cheng. Hindi maganda ang kanyang itsura ngayon. Biglang tumahimik ang paligid. Pagkaraan ng mahabang sandali, may isang nagpatawa para ilihis ang usapan. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring iyon, wala nang ganang magpatuloy pa ang lahat. Mabilis na natapos ang pagtitipon. Hindi kumibo si Liu Ruyan. Para bang hindi niya pinansin ang mga nangyari kanina. Ngunit pagkasakay pa lang sa kotse, nakatuon na ang kanyang tingin sa direksyon nito. Ano ang ibig sabihin ng sagot mo kanina? Tiningnan niya ang ekspresyon nito at bumuka ang bibig. Akma nang magsasalita. Muli na itong nagsalita, galit ka pa rin ba? Dahil iniwan kita noong nanonood tayo ng paglubog ng araw. Sa sandaling iyon lang napagtanto ni Zai Cheng. Nasa puso nito, mahal na mahal pa rin niya. Ito. At hindi kailanman naisip ang posibilidad na hindi niya ito mahal. Kaya naman agad niyang inakala na ang sinabi niya ay dahil lang sa nagtatampo siya. Pero ngayon, tinatamad na siyang magpaliwanag. Kung ano man ang gusto nitong isipin, bahala na. Nang makitang hindi siya nagsasalita, inakala ni Liu Ruyan na sumasang-ayon siya. Agad na nabawasan ang inis sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi na lang niyang, hindi maganda ang panahon kamakailan. Sa susunod na lang kita sasamahan manood ng paglubog ng araw. Formal na tumango si Zai Cheng bilang sagot. Pero siya lang ang nakakaalam. Nawala na silang gisusunod pa. Mabilis na nakarating ang sasakyan sa villa ng pamilya Liu. Humiga si Liu Ruyan sa tabi niya pagkatapos mag-ayos. Agad siyang yayakapin sana. Ngunit muli siyang itinulak nito, hindi na kailangan. Ngayon, hindi ko na kailangang marinig ang tibok ng puso. Kaya ko nang matulog mag-isa. Ito ang pangalawang beses na sinabi ni Zai Cheng na hindi niya kailangang marinig ang tibok ng puso. Kung siya dati ang nakarinig ng mga salitang ito, dapat ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi malaman kung bakit. Nang muli niyang marinig ito ngayon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na inis. Ayaw na niyang marinig ang mga salitang ito.
Kaya naisipan niyang halikan na lang ito para patahimikin. Ngunit paglapit pa lang kay Zaicheng, agad itong umiwas. Nakapikit pa rin ito. May halong pagod sa kanyang boses, pagod na ako. Matulog na tayo. Ang mayabang na presidente ng Liu Group na si Liu Ruyan, na laging hinahabol at kinukulit. Ngayon ay ilang beses nang tinanggihan. Agad siyang nagalit. Tumalikod at walang pumansin sa isa't isa. Kinabukasan, maagang umalis si Liu Ruyan papuntang kumpanya. Si Zaicheng, dahil hindi pa magaling ang kanyang mga sugat, ay naiwan sa bahay para magpahinga. Kakatapos lang niyang mananghalian, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang assistant. Nang sagutin ang tawag, narinig niya ang nag-aalalang boses ng assistant, "Sir, hindi maganda ang pakiramdam ng puso ni Emil Liu. Pero naubos na ang gamot dito sa kumpanya. Pwede po ba kayong magdala ng ilan dito?" Hindi ito ang unang beses na direktang pinadalhan ni Zaicheng ng gamot ang assistant. Dati pa nga, hindi na kailangang sabihin ng assistant. Agad niyang pupunan ang gamot. At sa tuwing maririnig niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Liu Ruyan, mas lalo siyang nag-aalala. Kahit sino makakakita kung gaano niya ito kamahal. Pero ngayon, pagkatapos niyang pakinggan ng walang anumang pagmamadali ang sinabi ng assistant, dahan-dahan siyang nagsalita. Masyadong malayo mula sa villa papuntang grupo. Bumili ka na lang. Hindi kailanman inakala ng assistant na tatanggi si Zaicheng. Puno ng pagkagulat ang kanyang boses. At may halong pag-aatubili na nagpatuloy. Pero hindi ko po alam kung anong mga gamot ang bibilhin. At dati naman po, kayo ang nagdadala, hindi ba? Sa tuwing hindi maganda ang pakiramdam ng puso ni Emil Liu, sobra po kayong nag-aalala. Hindi pa natatapos ang pagdadaldal ng assistant. Pinutol na siya nito, hindi na maulit. Walang anumang emosyon sa kanyang boses. Ganap na hindi tulad ng dati niyang pag-aalala. Pagkatapos banggitin ang ilang pangalan ng gamot, sinabi pa niya, ikaw ang assistant niya. Ang mga bagay na ito, ipaubayan niyo na sa inyo simula ngayon. Pinatay ang tawag. Namula ang mukha ng assistant sa kabilang linya ng cellphone. Buti na lang at naisulat na niya ang lahat ng kailangang gamot. Kaya agad siyang nagpabili. Pag-uwi ni Liu Ruyan sa villa, agad niyang nakita si Zaicheng na nakaupo sa sofa. Kalmadong nanonood ng TV. Agad na naging hindi maganda ang kanyang itsura. Hindi maganda ang pakiramdam ng puso ko ngayon, hindi mo ba alam? Ang pamilyar na boses na may halong pagtatanong ay narinig. Ngunit hindi pa rin ito naalis ang tingin ni Zaicheng. Mula sa telebisyon, hindi man lang siya tumingala. At mas simple pa ang kanyang sagot, alam ko. Para bang hindi niya inaasahan na ganoon siya kawalang pakialam. Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Liu Ruyan. Alam mo pero hindi ka pumunta? Sinabi ko na. Masyadong malayo. Yumuko siya para hindi ito tingnan. Ang kanyang karaniwang kilos. Para bang sinasabi lang na hindi siya gutom ngayon at hindi kakain. Nakatayo lang siya sa tabi ng sofa. Tinitingnan ang itim na buhok nito. Naghalo-halo ang kanyang nararamdaman. Nagbago na talaga si Zaicheng. Dati, kapag may kaunting sakit lang siya sa ulo o lagnat, mas kinakabahan pa ito kaysa kanino man. Hindi kailanman magiging ganito kawalang pakialam. Para bang isa lang siyang estranghero. Hindi kaya. Nagtatampo pa rin siya dahil iniwan ko siya noong nanonood kami ng pagsikat ng araw. Nag-aalab ang hindi pagkatuwa sa kanyang puso. Pinisil niya ang kanyang kilay. Pinilit ang sarili na huwag nang pansinin pa ang bagay na ito. Nagsimulang magbago ng usapan, mag-ayos ka. Magpalit ka ng damit. May family dinner mamaya, sasama ka sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay tumingala siya at tiningnan ito ng diretsyo. Hindi ang inaasahan niyang tuwa ang nasa kanyang mga mata, kundi pagkagulat. Dahil 3 taon na silang kasal. Bukod sa mabilisang pagkuha ni Liu Ruyan ng marriage certificate, wala itong ibinigay sa kanya. Walang kasal. Hindi rin nakilala ang mga magulang nito. Ang buwan ng family dinner ng pamilya Liu. Hindi rin siya kailanman dinala nito. Ang dahilan, aksidente lang din niyang nalaman. Naalala pa niya,
Noon ay unang anibersaryo ng kanilang kasal. Balak sana niyang puntahan ito para tanungin kung gusto nilang mag-celebrate. Ngunit aksidente niyang narinig ang usapan nito sa mga magulang ni Liu. Ruyan, 1 taon na kayong kasal. Kailan mo balak dalhin ang manugang mo para makilala namin? Nakahanda na ang family heirloom namin para ibigay sa kanya. Kahit maliit lang ang pamilya Zhai. Basta't makakalimutan mo si Shaihao. Sulit na rin iyon. Sa pamamagitan ng cellphone at pinto. Hindi gaanong malinaw ang boses ng mga magulang ni Liu. Ngunit pagkatapos marinig ang kanilang usapan, ang malamig niyang boses ay malinaw na narinig mula sa loob ng kwarto. Pinakasalan ko lang siya ng walang pag-ibig, hindi na kailangang makilala. Walong maikling salita. Nalubusang nagpakita ng saloobin ni Liu Ruyan sa kanya. Sa loob ng kwarto, patuloy pa rin ang boses ni Ginang Liu. Hindi mo pa rin nakakalimutan si Ahao. Akala ko nakalimutan mo na siya noong nagpakasal ka. Natapos ang tawag sa buntong hininga ni Ginang Liu. Isinara niya ang pinto at tahimik na umalis. Para bang hindi siya kailanman napunta roon. Noon pa man, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na hindi makakatapak sa lumang bahay ng pamilya Liu. Ngayon, natuklasan niyang nagkamali siya ng tao. At handa nang umalis. Pero sinabi nitong dadalhin siya para makilala ang mga magulang nito. Huwag na lang. Umiling si Zhai Cheng. At mahinang tinanggihan ang kanyang alok. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Liu Ruyan ang kumunot ang noo at magsalita. Ano bang nangyayari sa iyo kamakailan? Lahat ng ipropose ko, tinatanggihan mo. Hindi ka naman ganyan dati. Hanggang sa huli, hindi na rin niya napigilan ang maging emosyonal. Sa kanya naalala na dati, sunod-sunuran siya rito. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, dahil sa takot na baka may masabi siyang mali, pumayag na rin siyang sumama kay Liu Ruyan pabalik sa lumang bahay. Hindi gaanong kalayuan ang villa sa lumang bahay. Mabilis na nakarating ang sasakyan sa lumang bahay. Pagpasok pa lang sa pinto, sa salamin, nakita niyang may nakaupo ng isang tao sa loob. Si Shaihao. Masaya siyang nakikipag-usap sa mga magulang ni Liu. Hawak ng katulong ang isang berdeng jade pendant. At puno ng pagmamahal na inilalagay ito sa kamay ni Shaihao. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang itsura ni Liu Ruyan. Mahinang nagpaliwanag. Si Ahao ay matagal ng kaibigan ng aming pamilya. Kaya iniimbitahan din siya sa family dinner. Habang nagsasalita, lumingon siya para tingnan ang ekspresyon nito. Ngunit nakita niyang abala ito sa pagpapalit ng sapatos. Kalmado ang ekspresyon. At may bahid pa ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Natigilan si Liu Ruyan. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon nito. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata nang sakto namang lumapit si Shaihao, Ruyan. Pinapatawag ka ni na tito at tita sa study. May sasabihin daw sila sa iyo. Naputol ang gusto niyang sabihin. Kaya tumango na lang siya. Akma nang isasama siya. Ngunit pinigilan siya ni Shaihao. Sinabi ni na tito at tita na ikaw lang ang pumunta. Ang likod ni Liu Ruyan na papaalis ay kakatago lang sa kanto. Nang itaas ni Shaihao ang kanyang kamay sa harap nito. Puno ng pagyayabang at kasiyahan ang kanyang mga mata. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang family heirloom ng pamilya Liu. Kaabot lang sa akin ni tita. Sabi niya, ngayong bumalik na ako, kumpleto na si Ruyan. Nakakatawa rin, ano? Sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang nalaman na matagal na pala akong gusto ni Ruyan. Nakatuon ang tingin ni Shaihao kay Zhai Cheng. Sinusubukang makakita ng kahit kaunting sakit o kalungkutan sa kanyang mukha. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhai Cheng. Hindi man lang tumingin sa jade pendant. Tahimik lang siyang nakinig sa sinasabi nito. Bago tumingin sa kanya na may mapanuksong ngiti. Mahina ang boses, talaga bang hindi mo alam? Ano? Natigilan si Shaihao sa biglaang tanong ni Zhai Cheng. At narinig niyang nagpatuloy ito. Magkababata kayo ni Liu Ruyan, sabay kayong lumaki. Ang pagmamahal sa mga mata niya kapag tinitingnan ka, kahit sino makakakita. Talaga bang hindi mo alam? Idiniin niya ang salitang talaga. Malalim ang kanyang tingin.
Nang tingnan siya, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Ngunit mabilis ding bumalik sa dati. Tumingin sa kanya at mumiti, alam ko, ano ngayon? Alam ko naman talagang gusto ako ni Liu Ruyan, Pero hindi ko lang siya sinasagot. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng hindi makuha ang gusto. Para lagi niya akong iniisip. Nakakatuwang tingnan ang isang mayaman at makapangyarihang babae na parang asong sumusunod sa akin, hindi ba? Bukod sa akin, sino pa ba ang makakagawa niyan? Pero alam ko rin ang kasabihang ang lahat ng sobra ay masama. Kaya ngayon, hindi na ako maglalaro pa. Balak ko nang tanggapin siya. Ano sa tingin mo? Kung sasabihin kong payag na akong makipagrelasyon sa kanya, agad ka ba niyang ididiborsyo? At itatapon na parang basura? Ang mga salitang puno ng pang-iinis ay pumasok sa tenga ni Zai Cheng. Ngunit hindi man lang nito natinag ang kanyang damdamin. Isang mahinang ilang ang sinabi niya. At akma ng lalampasan ito para umalis. Si Shai Hao na lubusang binaliwala. Agad na nagalit. Itinaas ang kamay para sana hawakan siya. Ngunit masyadong mabilis siyang umiwas. Hindi siya nahawakan ni Shai Hao. Sa halip, nahablot nito ang kwintas sa kanyang leg. Kumunot lang ang noo nito at tiningnan ito. At maihalong pandidiri na itinapon ito. Ano ba tong sira-sirang bagay na to? Isang kisis inatunog lang ang narinig. Lumingon si Zai Cheng. At nakita na lang ang kwintas na nahulog sa apoy ng barbecue sa labas. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang nawala ang lahat sa kanyang isip, hindi na nakapag-isip pa. Agad siyang tumakbo papunta sa apoy. Hindi pinansin ang init mula sa nagbabagang uling sa loob ng apoy. Diretso niyang ipinasok ang kanyang kamay. Nang makita ito, sumigaw ang katulong para pigilan siya. Ngunit huli na ang lahat. Kahit si Shai Hao ay napagtantong nawala siya sa kontrol. At sumigaw sa kanya, baliw ka ba? Isang sira-sirang kwintas lang yan. Naging magulo ang lahat. Hirap na nakuha ni Zai Cheng ang kwintas. Mula sa apoy. Ngunit ang pendant ay matagal nang nasira dahil sa sobrang init. Ang dating makinang na materyal. Ngayon ay nababalutan na ng itim na abo. Hindi na makita ang orihinal nitong itsura. Malalaking butil ng luha ang tumulo. Walang ganang punasan ni Zai Cheng. Puno ng pagsisisi at pagkakasala ang kanyang puso. Ito ang ibinigay sa kanya ni Shen Yuchu. Noong 18 birthday niya, bilang regalo sa kanyang pagiging adulto. Pero ngayon, sira na lahat. Maingat niyang itinago ang sirang kwintas. Bago lumapit kay Shai Hao na may madilim na tingin. Bago pa ito makapag-react. Malakas niya itong sinampal. Pak! Buong lakas ang sampal ni Zai Cheng. Nang makitang hindi pa rin ito makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin humupa ang galit sa kanyang puso. Muli niya itong sinampal ng malakas. Sa dalawang sampal na iyon, nahilo siya. Galit na galit. Akma ng magsasalita. Ngunit muli siyang sinampal ni Zai Cheng. 3 sampal lahat. Ngunit parang hindi pa sapat kay Zai Cheng. Akma ng sasampalin pa sana. Nang biglang lumabas si Liu Ruyan. At malakas siyang itinulak. Baliw ka na ba? Sabay na narinig ang gulat at galit na boses. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagkasigaw nito, agad niyang tiningnan ang kalagayan ni Shai Hao. Ngunit hindi niya nakita si Zai Cheng sa likuran niya na dahil sa pagkakatulak. Nawala ng balanse. At direktang nahulog sa swimming pool sa likuran. Tulong! Tulong! Malalim ang swimming pool. Pero hindi siya marunong lumangoy. Dagdag pa ang biglaang pagkataranta dahil sa pagkahulog sa tubig. Sa kanyang pagpupumiglas, nakainom pa siya ng ilang lagok ng tubig. Sumakit ang kanyang lalamunan at ilong. Narinig niya ang sigaw ng katulong. Pautal-utal at halos hindi na makabuo ng salita. Miss! Sir, parang hindi po siya marunong lumangoy. Nang marinig ang sinabi ng katulong, biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Ngunit sa huli, pinatigas niya ang kanyang puso. Hindi man lang siya lumingon para tingnan ito. Huwag siyang tulungan. Kung kailan siya aamin ng pagkakamali, sa kanya lang siya hahanguin. Pagkasabi noon, maingat niyang inalalayan si Shai Hao.